YouTube channel. Alam ko namang inaabangan niyo tong chika na to. So, actually, feeling ko dapat tomorrow na to para sa show namin ni Ray Pumalo, yung Eminem. Pero kaya lang, kasi mainit kanina. Pero parang ngayong oras na to, nag-subside na siya because may mga latest na nga nakaganapan. But anyways, it all started, of course, nang tumanggap si Vice Ganda ng awards sa FAMAS, of course. At pinasalamatan niya lahat ng mga kasama niya sa Showtime. At nagkataon na yung mga bago ay napasalamatan. Except, yun nga, ang nakalimutan pa ay si Kim Chu. So, but anyways, ayun na. Tapos, noon pa lang, marami nang nag-react, marami na akong nababasa, na kesyo ganun, parang sinadya daw or whatever. And then, nakita naman natin sa Showtime at sinasabi nga, nagsabi na, sorry, nakalimutan, pero ano yan, gusto ko nang papasalamatan ng personal or in-acknowledge ng personal. So, and then, of course, hindi na napigil yung galit ng mga ng mga fans ni Kim Chu. Aminin natin, kaya mahirap kasi sabihin kung totoo bang mga fans ni Kim Chu yung mga yon. So, ako naman, dahil ramdam ko naman yung galit, naiintindihan ko naman at first yung bakit ganon, bakit si Kim Chu pa, of all people, of all lahat naman nabanggit, kahit yung mga bago, may mga sentimiento na ganon. Which is, ako din mag-iisip at first. Pero kaya na sometimes sa mga ganyan kasi, sa mga awards night, minsan talaga merong mamimiss at mamimiss. Ako nga minsan, may mga magti-thank you ako or may i-acknowledge ako sa show namin. Kung sino pa yung gusto ko acknowledge, yung pa yung nakakalimutan ko na may mental block ako. But of course, yun na. Sana okay na nung time na yun. Kaya lang nga, may mga may mga ano talaga. Meron hindi basta-basta naka-move on doon sa At yun nga, sabi ganyan muna. Sabi, so disappointed Vice Ganda. She's one of the reasons why we are watching it Showtime na really yung mga newly added host na mentioned din siya nakalimutan because wala kang prompter. Clearly favoritism as it's mine. So yun yung isang statement na hindi pinalampas ni Vice Ganda. And then sinabi niya nga, nag-react siya doon, sinabi niya, grabe the kachipan of these fans. Yan, Luke, Princess Chinita. So nakatag yung ganon. So, and after that, nag-tweet din si nag-post din si Kim sa kanyang ex. Sinabi niya nga, ayaw ko na sanang palaki nito, pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro kachipan ang tawag doon. Siguro po, marahil sa sobrang pagmamahal at suporta nila sa idol nila, ay protective sila. Initial reaction po siguro ito, hindi sa tinolerate ko sila, pero sana hinayaan na natin ito. Kung wala ang mga taong sumusuporta at lubos na nagmamahal sa atin, wala din katangkilik sa lahat ng ginagawa natin. So, yun. Alam mo, very clear din naman yun. Ako, gusto ko yung slide na yun ni Kim na sinabi niya, kumbaga parang naintindihan niya, of course, nasaktan yung mga fans. So, naglabas ang kanilang opinion, naglabas ang kanilang hinaing, at in-acknowledge yun ni Kim Chu. Pero sabi niya, hindi sa tinotolerate, pero naiintindihan niya yung pakiramdam na ngayon. And then, may mga sumunod-sunod pa na mga message, sabi ganyan ni Vice Ganda, thank but not enable, and thank you, ganun na. And then, may mga na-mention na rin na sa mga kamag-anak na nanay ko, sana po, wag nyo akong ibas dahil nakaligtaan kong i-mention ng nanay ko sa speech ko kagabi. Medyo sarcastic na nga naman dun sa part na yon. So, anyways, yun na. Umabot na sa mga ganon. So, nanawagan pa rin siya sa aking mga little ponies, hindi sapat at katanggap-tanggap na dahilan na mahal nyo ako para maging masama kayo sa iba. Pinagpapasalamat ko ang suporta nyo, but I will not enable your toxic behavior just because I seek your support. I love you, my mature and thinking little pony. So, yun yung mga side. So, parang additional apoy sa yung ganong statement. That, of course, lalong naggalit ang mga ang mga fans ni Kim Chu. Of course, pasama na yung Kim Pao lang dyan. Ako nababasa ko yung mga post nila. Kaya lang, bugso ng damdamin You cannot control yung mga ganong pakiramdam. Kasi syempre parang na-imagine na nila, naisip na nila ang sitwasyon ni Kim Chu nung time na yun, na nakalimutan na naman siya. Kasi di ba parang, parang strike to na yon dahil nga di ba nung una sa show nila yung lalaki si Kim Chu nakalimutan, and then ayun na naman si Vice Ganda mismo. Pero alam mo, ang stand ko nung una, parang nagtataka din ako, ano bang meron saglit lang, ano bang intention? So kung nakalimutan, sinadya ba talaga yun? Or yan. So, dumating na tayo dun sa point na may mga sermon na may kanya-kanyang side. At
ako kasi kilala niyo naman ako, hindi ako yung mahilig manggatong ng away. Hindi rin ako playing safe. Ang gusto ko lang kasi, ang concern ko is for Kim Chu, na ayoko kasing ang lumalabas na parang ang daming nakakaaway ni Kim Chu. Yun ang pinaka-ayoko. Kasi wala sa character ni Kim Chu yun eh. Si Queen of Good Vibes nga si Kim Chu. So, mahirap. Especially na nandun, magkasama sila sa isang show. So, ayun lang sana. But of course, wala namang hindi na pag-uusapan yung mga time na yan. So, kaya nga, natuwa na rin ako. Eto na, nung nababasa ko na yung mga huling mga post na sabi ni Vice Ganda, wala nang tinutukoy dito ay hindi po kami magkaaway. Magka-message po kami now. As in, yung mga ganon. So, yung post naman ni Kim Chu, yung let's spread love and love always, yung mga ganyan. Pero anyways, ako, napakaswerte ni Kim Chu, no, na nandamin niya na may mga fans talaga siya na makikipagpukpukan, makikipaglaban, hindi basta-basta magpapatalo or whatever. Yun, napakaswerte niya na ganon. Pero kaya lang, syempre, ako kasi more on dinadaan ko talaga, mas gusto ko ang konting diplomasya. Naintindihan ko yung bugso ng damdamin, pero sana after that, nung nailabas na, stop na doon. Kaya lang nga, kasi nasundan ng tweet, ng post ni Vice, so lalong tumindi yung issue. Kaya lang, eto na yon na sabi nga, hindi naman sila magkaaway, wala naman sila sa ganong sitwasyon. So, sana lang at this point, pairali na natin yung diplomasya sa mga fans ni Kim Chu. Medyo mahinahon na tayo, hinay-hinay lang, diplomasya lang. Isipin na lang natin na kahit paano naman kasi si Vice Ganda, alam naman natin yung history na may tumanggi kay Kim Chu na maging co-host ng show na It's Showtime. Pero isa si Vice nga ang nakipaglaban. Di ba? Alam natin yung kwento na yon. So, mahaba na din ang pinagsamahan ni Kim Chu at ni Vice Ganda. At hindi rin yung basta-basta mabubuwag. So, wag nyo na sanang i-wish din na mawala si Kim Chu sa It's Showtime. Kasi syempre, naman yun eh, pinaghirapan din ni Kim Chu yung position niya ron sa Showtime. Kaya sana, wag nating hilingin na mawala siya doon or umiwas na siya doon kasi nga ganun, hindi naman siya mahal ng It's Showtime. So, anyways, hindi ko nandun lang ako sa point na sana lang ang iniisip natin ay palagi yung ikinagaganda ng career, ng buhay ni Kim Chu. Ako lagi akong nakafocus doon. Kaya always on the positive side yung aking thinking. Hindi ako tumitingin na ang ganyan, magkaaway sila or what. Hindi ako mahilig manulsol. So, kaya minsan sinasabihan ako na playing safe ka. Kasi yung iba gusto na birahin ko rin yung kalaban. Hindi ganun eh. Kasi wala kasi sa image ni Kim Chu. Alam niyo naman si Kim Chu kung makahagik-gik, kung bumulaho ng tawa, yung ganun. Remember, si Kim Chu hindi yan basta-basta nagbibitaw ng mga salitang masakit sa ibang tao, sa ibang artista. Minsan, alam mong masama yung loob niya, pero hindi siya magpapakawala ng mga chika. So, eto lang siguro, gusto niyang iparamdam yung pagmamahal niya sa kanyang fans, na pinaglalaban talaga siya, na nakakaramdam ng sakit niya. Pero ang bottom line pa rin ito, ay naunawaan natin na parang okay, parang lang yan sa magkaibigan, medyo hindi nagkaintindihan, pero nung nag-usap na, parang nagkaliwanagan, hindi naman nila sasayangin ang napakahabang panahon na magkasama sila dahil lang sa ganyan. So ako, sa mga fans ni Kim Chu or ng Kim Paulanda, medyo hinay-hinay na okay na lagi nating iisipin na si Kim Chu ang Queen of Good Vibes. So, doon na lang tayo sa part na yon. Ngayon, kung talagang sa tingin nyo naagrabyado ng gusto at hindi pa rin talaga binibigyan ng importansya si Kim Chu, doon na siguro talaga parang maglabas talaga na matitinding sama ng loob. Pero always natin iisipin, magkaibigan. At yun nga, doon na lang ako lagi, wag nating lagyan ng image na parang sobrang toxic yung Kim Pao or yung Kimi, yung group ni Kimi, na lahat na lang inaaway or whatever. Wag tayo sa ganong setup, wag tayo sa ganong sitwasyon. Parang dapat, di ba sinasabi nga, choose your battle, piliin natin ang away. Kung sa tingin nyo, eto talaga dapat ipaglaban ito sa ganitong part, go talaga kahit ako mag-join. Pero kung mga ganito naman, si Kim Chu na ang nagsasabi na spread love, diba? So, doon na tayo. Kasi parang nagsusunod-sunod yung mga hindi ko pinakatuwa nung kailan lang parang kay Chris Aquino and this one kay Vice Ganda. So, huwag nating ilagyan ng ganong klase ng imahe. Pakalat natin, ang gusto lang ni Kim Chu
ay magmahalan. So, yun na muna for now. I hope naiintindihan nyo itong statement ko. Okay guys,